I-reveal ko na. Dalawa lang po ang pwedeng maging finish line. Kamatayan pisikal at yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan yung faith natin ma-maintain natin hanggang sa ating huling hininga. At yung isa pa, yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin ang pagbasa, ang pag-aaral. Bakit kanina, sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa daw na nakikita, hindi pag-asa. Ito po yung dahilan. In 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sabi po ni Paul, so we fix our eyes not on what is seen. Yung palang dahilan. Nakatuon daw ang kanilang mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? But what is unseen, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita? Since what is seen is temporary. Magbibigay ako ng dahilan, katunayan. Alam nyo, sa mundong ito, lahat po ng bagay temporal lamang. Kabataan, kalakasan, kagandahan, katanyagan. Alam nyo, hindi lahat ng artista na sikat ngayon, pag lumipas ang 10 years o 20 years, 3 decades, sikat pa rin. Lahat po yan. Si Pacquiao nga, nag-8 division champion, di ba? Wala pa nakakabura sa history ng boxing. Pero lumipas po yung kanyang era. Lahat po yan. At darating na sa alin ng lahi, hindi na makakilala. Sino yun? Sino siya? Di ba? Kasi yung mga darating na sa alin ng lahi, hindi na sa kilala ng ano, hindi na kilala ng mga apo ng mga apo, yung anak ng mga anak. Sino siya? Siguro sa history nila na mababasa nila, pag i-google nila, doon na nila makaalala. Di ba? Kaya sabi niya, but what is unseen is eternal. Doon pala nakapix yung kanilang ano, kaya yun yung pag-asa nila. At dahil yun ang pag-asa nila, yung hindi nakikitang walang hanggan, pinagtatrabahuan nila ito habang sila'y nabubuhay. Di ba? Lahat naman ng bagay na na-acquire mo, di ba, pinagtatrabahuan mo? Ito no. Halimbawa, ikaw nag-aaral ka. Mag-aaral ka ng abogasya, minsan may 5 taon pag magmamasteral ka. At hindi lang natatapos doon. Kinakailangan makapasa ka pa ng board exam. Kasi pag hindi mo naipasa yan, nonsense. Wala kang license eh. Paano mo ipapractice kung hindi ka lisensyado? Tama? Pinagtrabahuan. The same din sa mga bagay na ito, kung hindi natin pagtatrabahuan. Yung mga bagay na eternal, yung hindi nakikita, na yun yung pag-asa natin. Yun yung inaasahan natin. No, mga kapatid? Kaya ko tayo nagpilingkod. Pansinin niyo po, in Hebrews 11 verse 1, eto po, sabi po kasi ang sumulat nitong Hebrews, mga kapatid, hindi kagaya ito ng mga ibang letter na eto si Lord Pablo. Ang Hebrews, unknown po yung author. In Hebrews was written 64 to 66 AD. Prior, no, bago po yung destruction of Jerusalem na nangyari po noong 70 AD sa pangunguna po ni General Tito. Anak po siya ni Emperor Vespasian. Pwede niyong i-research sa Google. No? So ito po, ang main na tinuturo dito, structure of the temple, kaya po yung patay mga sukat. Chapter 7, yung priesthood, na mula po sa Levita. Tapos sinabi niya, pinalitan ng pagkasaserdote, kailangan palitan ng kautusan. Anong unang pagkasaserdote? Ang pagkasaserdote ni Melchizedek, na hari sa Salem. Sapagkat si Jesucristo, ang pinagmula niya, lahi po ng Huda. So, ang tinutukoy dito, ang sumulat nito, pinagpipilian nila ngayon, dalawa lang eh, kung hindi daw si Bernabe. Si Bernabe po kasi, mura sa lahi ng Levita, yung nagbenta po ng ari-arian doon sa Acts 2. Nilagay sa paanan ng mga apostol. At yung isa po, na pinagpipilian nila, is si Apollos. Si Apollos, yung nakasama ni Apostol Pablo. Sapagkat during this time, si Paul po was executed by the Roman government. Mamaya po, kasama ko yan sa ano natin mamaya. Kaya po may ganyan. May historical background. Yan po yung panahon na naisulat ito.
Pansinin niyo po ang laman ng sulat ng author. Sabi po niya, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. So kapag may pananampalataya ka pala, panatag ka. Nakuha niyo po, kung meron man pong mga tao, mga kapatid na nababagabag, eto po, nandito sagot. Kaya ka naliligalig because yung faith baka nagkukulang. Kasi ang sabi po, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Yung po yung sabi sa 8:18, di ba? Ang lahat ng mga tiisin na meron tayo ngayon cannot compare to the future glory na marireveal sa atin. At yung pananampalataya, yun yung nagsusustain para po tayo maging panatag sa kapila na meron po tayong mga tiisin. Nakuha niyo po? Kaya hindi po tayo lumalayo sa topic. Ayun pa rin, no? Ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So kapag may faith ka pala, kaya napakahalaga ng faith eh. Sabi po ng Hebrews chapter 6 pa rin, 6:11 kung hindi ako nagkakamali. And without faith, we cannot please God. Nakuha niyo po yun? And without faith, we cannot please God. If you want to please God, kinakailangan may faith. At yung faith na yun, yun ang kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita, na hinihintay natin. Na anumang meron tayong pangkasalukuyan na dinadaan ng tiisin, naglilingkod tayo, patuloy pa rin. Yun po. Kaya sabi niya, M10:23 ng Hebrews, sabi po niya, na ating ingatang matibay ang ating pagkakilala at ang ating pag-asa. Ano po ba yung pag-asa natin? Yung pag-asa natin, yung mga hindi nakikita. Sapagkat yung hindi natin nakikita na hinihintay natin, walang hanggan. Ito lahat na meron dito, temporal. Yung inuupuan natin, temporal yan. Pag yan inanay, palitin na yan. Tama po ba? Temporal yan. Upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako. Ang nangako po ng mga bagay na yan na walang hanggan, ang Diyos. At yun po yung ating dahilan kung pa tayo naglilingkod sa pangako na yun. Di po ba mga kapatid? Tuloy po natin. At dahil yan, ang sabi niya in 10:25, yan po, 10:25. Sabi po, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sinabi po yan, o sinulat niya, during this time, 64 to 66 AD. Alamin natin, ano bang meron sa kanila? Bakit na sinabi, huwag pabayaan? Kasi kung sa atin lang, sa panahon natin ngayon, iba sa panahon nila. Sinulat ito, hindi sa panahon natin. Sa panahon nila. Ngayon po, meron na ba kayong idea bakit meron yan? May idea na kayo? May idea na po ba kayo bakit meron yan? Sinabi po, in 10:25 ng Hebrew, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Kung meron na po tayong dapat gayahin sa panahon natin ngayon, huwag yung ugali ng iba. Ano yung ugali ng iba? Pinababayaan ang pagkakatipon. Sa kanila, walang dating ang pagkakatipon. Tanungin natin yung mga sarili natin ngayon, makailang beses po natin na ipagpalit ang pagkakatipon ng araw ng linggo. Pinagpalit natin ang reunion tayo, yung mga kamag-anak natin dumating galing abroad. Minsan lang namin makasama to, reunion yun, nasa Boracay kayo. What if yung reunion nyo yan, doon kayo namatay? What if nag-reunion kami, doon kami sa sa Soler. Ang ganda ng room namin, ang ganda ng pagkain, first class. What if yung araw na yan ng linggo na pinagpalit mo yung pagkakatipon, yun yung araw na kinuha ng Diyos yung buhay mo?